Good morning po mga kapudi. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga kapudi sa buong mundo, buong Pilipinas at sa buong universe. Ayan, ang aga namin nagising ni Mr. dahil nga po may pa-order. So, nagluluto na po ako ng pang-breakfast. So, meron tayo dito ng longganisa at saka, yung ating tinapang binili kahapon. Hindi na po siya naging pang-dinner. Ayan, pang-agahan na lang kasi meron pa pong tinolang manok. Hindi naman po ako kumain kagabi, nagkape lang ako. Yun na po, nagkasya na po sa kanila yung tinola na natira ng tanghali. So, naging agahan na lang po ito. Ayan, luto naman na po yung ating tinapang japayuki. Ayan, japayuki ang tawag nila. Pero kamukha siya ng galunggong. Pero ang tawag naman ng iba dyan ay salmon. At yan po, inano ko na lang po siya, ininit bahagya. Ako po kasi ayoko naman ng dry na dry sa isda, yung toasted. Si Mr. naman po mahilig sa toasted na isda. So ang binili ko ay 8 piraso. So yung 3 ay ilalagay natin sa pansit malabon. Ayan, dapat pang pansit malabon lang, inainganyo ako bumili kasi nga sarap po talaga yung tinapa sasaw sa kamatis. Lalo na yung kamatis. Sinanay nga ako, kukwento ko lang sa inyo kahapon nung namili ko na sarap sinanay sa kamatis dahil mahal. Sabi po niya sana daw bumili ako ng kamatis. Namili kami kahapon, mister. So, ayan si mister nandun sa loob ka. Gising na rin po siya at eto, natulungan na po niya ako. Eto, nakapaghiwa na siya ng pampansit at pangpansit malabon. So yung pampansit 3 o'clock, pagdating namin after namin mag-deliver sa Bustos Bunga Mayor sa kamag-anak ni Ate Gemma ay yun naman yung iluluto namin pag uwi kasi 3 o'clock pa naman yun. Tapos yan, bongga sa ating sahog. Yan, yung tinapa at meron ako ditong tiga bunga na pusit at bukod doon sa binili ko na hipon. So ako po pagka nagluluto ng malabon at special, dinadamihan ko po ng hipon at saka yung kumbaga po quality over quantity kasi anin po natin yung marami kung hindi naman po quality, kumbaga sakto lang yung dami pero maraming sahog at yun nga, hindi ko naman masasabing masarap kasi depende po sa panlasa ng tao na kakain yung ating ikasasarap ng ating niluluto. So, ito pa po mga kapudi yung peche bago yan. Ugasan na, nahiwa na. At ito na yung ating lechon kawali na baba. Ayan. Pork jol. So, ayan. Mag-i-start na ako magluto. At nakababa na yung aking pangpasit malabon. Ito-try kong mag-demo na iluto yung pasit malabon kasi ayan, magliliwanag na. So, iniisip ko po kung i-vlog ko, siguro papahapyaw lang. Hindi ko na po tutorial kasi gusto ko po kami makarating sa pagdi-deliver namin kasi iluluwas pa po ito sa Marikina. Yan, shoutout po sa mga kamag-anak po ni Ate Gemma at happy birthday po sa pinsan po ata niya or tita po, ayun, naalala ko na tita. So yun po yung may birthday, yung kakambal po ng mother ni Ate Gemma. Ayan, buti na lang naalala ko. Ayan, good morning po sa lahat. At ayan, masarap maghanap buhay, masarap mabuhay. Anong masasabi mo? Good morning mga kapudi. Yes, nakadamit ka ngayon na. Congratulations. Mag-start po muna ako mga kapudi na ito pong aking pinagprituhan ng crispy pork jol at saka pinagprituhan ng tinapa at longganisa ay kumuha po ako ng mantika. Alam niyo po kung bakit, kasi yung flavor po ng pork jol at saka ng smoky flavor ng tinapa at yung pagka-garlic ng garlic longganisa ay maiiwan po yung aroma at flavor sa pinagmantikaan. So malinis naman po yun. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, may bits pa ng baboy. So ayan, medyo isasangag ko ng konti yung ating hinimay na tinapa.
So medyo buo-buo siya. Pwede rin naman po ninyong i-toasted yan ng himay. So ako, yung himay na pino, ang gagawin ko ay painitan ko lang ng bagya po yan sa kawali at iaahon ko bago ko himayin ng kutsara tinidor. Yan. Para lang po mamatay yung bakterya sa tinapa. Yan. Kasi minsan po nawawala yung aroma ng smoky flavor pagka masyado natin tinusta yung ating tinapa, nag-aamoy galunggong. Ganitong galunggong na lang siya. Wala na po siyang lasang konti. So ayan, make sure lang na halo-halo para pantay yung init ng mantika at ng ating apoy sa kawali. Nang mapatay lang natin yung bakterya. Siyempre, hindi naman po natin ihahalo lang ng ganyan lang sa malabon. Parang nilaga lang siya. Tapos sa pinagsustahan nito ay dito tayo magigisa. Hindi siya matustang-matusta. Yan. I-drain natin yung konting mantika. Kaya yung aking ginamit na sandok ay yung mayroong butas. Talsik siya. At ito, nagisa tayo ng mantika. So yun mga kapatid, ginigisa ko na yung ating sibuyas bawang para sa sauce ng ating malabon. So meron na ako naka-frozen na sauce. Pag po kasi gumagawa ko, at sobra, pinag-frozen ko po siya. Why not? Sayang naman din po. At isa pa, malinis naman po yun. Para kung may powder naman ako na ganyan, ay pwede ko siyang magamit. So, yun po ang kailangan ng may freezer. Pwede nyo i-freezer yung... Sabagay sa ibang bansa naman po ay di po ba mas marami pa yung freezer nila. Dahil yun nga po, yung iba talaga nag-i-stock ng maramihan. Bultuhan kung bumili ng mga karne, manok, isda, ganyan. Dahil busy na po yung mga nasa bansa sa trabaho. So yan, nilagay ko na yung ating pampalabok sauce. Kompleto pa nga po iyan dahil meron po siyang daon ng sibuyas. Ayan. Tapos kompleto na rin sa flavor. Mag-a-add na lang tayo kung ano kulang. So yan, tutunawin ko lang po dyan yan. At mag-a-add lang po ako ng konting tubig. Para po madilute yung ating sauce. Ayan mga kapudi, update sa ating sauce. Siyempre na siya natutunan, nag-add ako ng water dyan. So pag napansin yung kulang sa tubig, add lang po tayo ulit. At ngayon, pwede ko na i-add yung celery. Pero actually minsan, tinatapos ko lang po yun. Pero kasi nga po, ibibiyahe po ito sa Marikina. So baka madaling mapanis, ay ilalagay ko na po dito sa sauce mismo. Isasama ko na. Unahin muna natin yung celery stalk. Gusto ko po sana nga isabay na yung merienda na order ko ng pancit canton at pancit bihon gisado para sabay ko na i-deliver ng maaga. Dadaan ko na muna yung pancit bago yung malabon pa baliwag, pamayan. So, ang time po kasi ng order ay 3 o'clock ng pancit. Pwede rin po, papayag naman din po kasi may birthday ng umaga naman kasi pamimerienda niya po yun sa mga kasamahan po niya sa trabaho, siya po kasi mag-outing yan. Happy birthday kay Annalyn Santiago. So yun po yung umorder ng pancit bihon at mixed pancit canton gisado. At ayan, enjoy your day. So papunta daw po siya ngayon ng saan nga ba yun? Ito po sa parting Ruinesian na sikat po na mga nature lover doon na nagpupunta na na parang ilog ganun. Hindi ko alam kung Gabaldon or hindi siya Gabaldon. Pero pang isa nakalimutan ko na lang kung ano yun. Then add tayo ng celery leaves. Ayan. Halo-halo lang, matutunaw na po yan. Sarap po yan. Nag-add lang ako ng konting pamintang doon. Yan. At hindi naman po ako mag-a-add na ng alat kasi dalawang chicharong bikoy spoon yung ilalagay ko ang toppings. So alam niyo naman ang chicharon ay medyo maalat. Yan.
Kasi sabi ko na yung Ate Gemma ay masarap daw po yung ating malabon nung nakaraang reunion nila. Nasarapan daw po yung kanyang mga kamag-anak. Kasi nga po, in-overload natin yung sahog nun. So, order din sa atin si Ate Gemma. After naman yan ay, syempre, i-slice ko po itong ating tigabunga na squid into ring. Tapos, medyo ito toasted natin din siya sa konting mantika at garlic. Garlic lang po, wala na pong sibuyas. So, napansin nyo, bakit tigabunga or dilata instead na sariwa? Kasi po, kung tigabunga o yung nakalata, meron din saba, ay yun na po yung laki niya, kung ano yung nasa lata. Tapos, at the same time, may flavor na rin po siya. Actually, yung binabibili ko maanghang yan nasasarapan ako. Kaya lang, paano kung ang kakain kasi ng pasit malabon ay bata? So, maaanghangan po, di po ba? So, ayun, yun po yung binibili ko kasi, yun na po yung mismo size niya pagka tinosted ko siya sa konting garlic at hindi na siya nagsishrink, hindi na siya lumiliit. Unlike nung bibili tayo, malalaki siya pero pag naluto, lumiliit po yung iba or tumitigas po. Ito po, wala na kayong pagsisisihan dahil nandito na lahat, kompleto na. May flavor na, malambot pa, at may kulay pa. So, yun po, igigisa lang po natin. Pero nasa sa inyo po yun, kung ano po yung gusto nyong gamitin. Kung yung sariwa or yung nasa dilata, yun po. Depende po sa availability sa lugar ninyo. Kung mas marami yung pusit dyan, sige po, go, sariwa po ang ilagay po ninyo. Mas masarap po. Ayan, nasa boiling point na siya at tunaw na lahat. Hindi po kailangan ng runny yung ating sauce kasi nga po malabon. So kung naman siya ay pansit palabok, like spaghetti, ganun po yung tinatawag na pansit palabok. Kasi yung iba po, alam nyo ba, yun, sabi ko, madalas ko nakukwento, o-order sa akin, sasabihin nila pansit palabok. So, ngayon, tinatanong ko na muna sila kung yung may sauce na parang bihon or yung malalaki na tuyo. Pag sinabing tuyo, malabon po yun. Kasi minsan, sasabihin nila, bakit gano'n? Palabok yung order ko, pero dumating yung may sauce nga. Sabi ko nga, yun po talaga yung palabok. Yung malabon, yung dry po siya. Malabon po yun, yung malalaking noodles. Yan. Meron po kasi ngayon na ano ba tawag doon? Bago na instant na para siyang pang pansit, pang spaghetti yung noodles niya. Pero nakatatak naman din sa supot ay palabok. So yung iba kasi ginagawa ay dinadry na lang yung sauce doon. Pero nakita nyo palabok ang nakalagay. Iba po kasi yung sa Malabon Yun po yung sa Malabon, yun yung binibili ko. Na per kilo po siya, walang nabibiling kalahating kilo. Tapos ibababad po siya ng kailangan talaga parang 4 to 6 hours. Tapos ilulubog mo lang siya sa kumukulong tubig. Saglit lang iaahon agad. Kasi po, malambot na siya bago tanggalin sa tubig sa pagkakababad. Hindi po gaya ng iba na ibababad tapos pakukuluan pa ng matagal. So, hayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo. Yan, no? Sarap ng sauce natin. Yan. At kung yan ay sobra, hindi ko na po yan ipipreser kasi naialis ko na. Bibili po ako ng instant. Tapos meron naman ako dyan antala. Pipirito ko nun. So, yun yung toppings. Para makamerienda sila doktora, sila mister, si nanay, sila Dennis. Yan. So, ready na tayo sa ating sauce. Ngayon naman po ay ready na tayong maghimay ng ating tinapa. So, medyo hindi na pino, medyo malalaki na para kita siya. So, yan. Ganyan-ganyan nilang natin ang kutsara tinidor. Or pwede naman gloves, plastic gloves. Tsaka nyo siya himayin. At ayun po pala, may share ako sa inyo. Kaya ako lagi, sabi ko nga po, di po ba na nakapanood na lagi ako everyday, kahit pag-gising ko, kahit may nagawa lang ako na-accomplish ko, tapos ako mag-vlog, lagi na lang ako nagsasabi ng thank you Lord. Yan. So at lagi ako nagpapa-thank you sa blessings at sa miracle. So bakit miracle o miraglo? Kasi gaya po nito, share ko lang po sa inyo, no?
Ayan, ito po yung pressure cooker na namahan ko pa sa biyanan ko. So, ito po original. Medyo pricey yung halaga. Nung minsan po, nagpapakulo ako ng baka. Kailan lang po yun? So, ilalagay ko na yung baka. Tapos, ilalak ko na siya. Tapos, nung nilak ko siya, bigla siyang napatawag doon. Parang akala mo pumutok, pero biglang bumaksak to. Nakalapat na siya, as in nakasild na siya. Ready na siya pakuluan. Nung bago ko siya isalang sa apoy, bigla siyang, ayan, pumutok na parang, basta nagulat ako. Pero ito, yumupi. Kasi pag ito hindi naka-sealed mabuti, naka-UP, sa bababa siya sa loob ng pressure cooker. So, meaning, magpapasalamat ako kasi, ayan, kay Lord, okay, Papa Jesus, ayan. Kasi, hindi ko pa siya naisasalang sa kalan, ay, yun, kung nagka-depekto man, nagka-depekto na, hindi po yung kung kailan siya kulong-kulo at saka siya biglang mag-break down yung pinakatakip. So, ibig sabihin, iwas disgrasya. Di po ba? Yun po yung, sabi ko nga kay nanay kagabi, namukha ko yung pressure cooker. Kung ito kako bumigay kung kailang kulong-kulong na siya, baka nagkaroon ng di po ba, malakas ang pagsabog niyan ng pressure cooker. Dati po kasi nasabugan na rin ako ng pressure cooker Nung 21 years old pa lang ako, hindi ko pa siya ganong gamay. Binuksan ko siya ng mainit pa. Pagbukas ko, hindi naman siya sumabog. Pero, pag tusok ko ng sandok sa pinakukulo ko, ay para naman siyang bulkan talaga na sumabog. Ayan. Ano po talaga siya. Talagang sumabog pataas. Alam ko medyo napaso yung kamay ko nun. Pero, syempre, mahirap po yun kasi mamaya kung paano sa mukha natin sumabog, di po ba? Kaya yun, sabi ko nga, maraming miracle na nangyayari na kahit simpleng bagay lang, napakaraming miracle na pinagpapasalamat ko na ililigtas kami sa simpleng mga ganun lang po. Yun, kasi pwede naman na pagkakataon kung kailan naman siya bubuksan ko na tsaka siya ganun po, di po. Kaya kung naman bubuksan ko siya, syempre pasisingayin ko muna. O kaya kung kailan ko pupindutin po ito. Ito po, Yan, ito. Kung kailan ko iangat para ma-release yung sobrang init ng temperature ay tsaka siya biglang gumanon, sasabog pa din yung dahil ma-release yung init. So, yun po, hindi ko alam kung ano yung bumigay. Kung naputol yung kasi ito, nakasuksok doon, may dinidiinan siya. Siguro yun po. Ayan. So, ayan, himayin na natin to. Ayan. Medyo chunky gawin natin para kitang-kita sa toppings ng Pasit Malabon. Ayan po mga kapudi, nagsusutay na ako ng konting garlic. Huwag na natin hantayin mag-brown kasi papait yan. At ilagay na natin yung ating mga pusit. Ayan, yung ating tigabunga, di po ba ang dami? Yan, isang ano lang po, isang lata. 30 lang naman po yung mga size ng pusit sa tigabunga. Meron po kasing malaki, 2 piraso lang. Meron naman 4. Parang sa akin mas maganda yung 4 or 3 kaysa 2 na sa isang lata. Para mas marami siya. Yung kasing malalaki ay ilan lang yung malaki nga yung pagka-ring niya pag i-slice natin pero makonti lang siya. Okay, sinutin ko lang sa bawang at saka konting mantika. Yan, lulutuin lang natin siya. Mabilis lang po, mga 2 minutes lang. Hanggang sa medyo matuyo yung pinaka-juice ng. So yan, ready na po. Patayin na natin yung apoy. Halo-halo lang at panigin natin. Tapos, papakulo naman tayo ng tubig. Para sa pasta. Ayan mga kapudi, nagpakulo na tayo ng tubig sa talyasi at inilubog ko na po itong gulay. Saglit lang po yan, blanch lang po. So kanina na ko na yan, pinakita ko lang po sa inyo. At ito pong itlog. So, itong itlog ay nilinis muna namin mabuti yung pinaka-shell. Bago ko po dyan ilagay. So, mamaya, pag kulong-kulo na siya, after 8 to 10 minutes, iaalis na natin dyan at ang ilalagay naman natin ay yung pasta.
So make sure lang na malinis yung gulay, malinis yung ating mga itlog. At para malinis pa rin po yung pinagpakuluan po natin. At naglagay po ako dyan ng 1 tablespoon ng salt. At ayan, habang tayo ay nagpapakulo ng itlog. Ayan si Mr. Kadarating lang kasi pinabili ko po siya ng bilao. Wala po kaming nabiling bilao doon sa binibilan ko kahapon. Ngayon bumili po siya at saka yung itlog nga po na nilaga. At ayan, siya po yung nagtatanggal ng bituka at mangmuso nung binili nating hipon kahapon. Ayan, nag-bike lang po siya. Exercise. Ayan mga kapudi, time na para ihawon yung ating mga itlog ng manok. So make sure lang na pag-aahon ng ating mga itlog ay strainer natin to para mawala yung, kasi pumutok po yung itlog. Pero clear naman po siya kasi kanina po siya i-strainer. Kailangan po ay kulong-kulo ang ating tubig at nababad ang mabuti yung pasta. Kung hindi ay parang magiging cornstarch lang yung ating noodles po ng pang malabon. Iba po kasi yung consistency ng pasta po ng malabon unlike ng pasta po ng pang spaghetti. So ayan po, antayin lang po natin yan makuluan sa loob ng 4 to 5 minutes ay okay na rin po siya. Ayan, habang hinantay natin makuluan yung ating pasta, kinu-cool down ko na yung ating itlog. Pinadaan ko na sa gripo para lumamig ng tuluyan at ng madaling balatan. So yung kaya 10 yan ay yung iba ay sa pasit na po. Ayan, tulog pa yung ating prinsesa, yung ating tagagupit ng hipon at saka ng itlog. So hinayaan ko na lang siya, hindi na ako nagpatulong dahil nakatapos naman po kami ng relleno ng hapon hanggang hating gabi yan. Tapos yung leche plan nga po nakagawa na tayo. So ito na lang po yung kulang. At yung pasit naman po kasi mamaya pa. So nakahiwa naman natin kami ng gulay nga. Ayan, sinisa nakahiwa na. Tapos ang panlahok din natin ay yung crispy pork jowl. So meron na rin siya, naka-ready na. Igigisa na lang natin yung ating pasit. Ayan. Tapos nakiusap po yung pinsan po ni Mister na si Annalyn na saktuhin po ng 1,000 yung puto at saka yung pansit. So hindi na po ako magluluto ng puto dahil yung 200 po actually kukulangin din naman sa pangsakat. Magkano po yung gatas at saka butter. So ang gagawin ko na lang po pagka-deliver po kay tita po kay Ate Majema ay diretso po kay Aling Sitang. So ipipili ko siya ng 4,200 na putong puti yun. So, yun naman ay pwede naman natin pagbigyan sa mga ganun, simple lang po. Hindi naman ho natin kailangan na palaging parang kikita tayo. So, yung simpleng pakisuyo, lalo na kung may sasabay ko naman po at hindi naman yung sasadyain lang. So, pwede na po natin isabay. So, yun po. Pa-birthday na po natin sa may birthday. So, yan. Luto na yung ating pasta. Si Mr. na ang aking pinakausapan na mag-ahon sa kumukulong tubig. Pinatay ko na. Ayan, malalaman nyo naman. Ayan, parang na siyang nag-iwahiwalay. Hindi naman po dyan masarap yung sobrang lambot. Parang na ano lang ha. So, pinatong ni Mr. yung strainer sa sangkalan para hindi sumayad. Sabay buhos. Yun, sarap naman yan. Ayan po. So, ayan natin siyang mag-drain. Dalhin mo na dun sa, ano, lulubog. Lulubog pa sa, ano. Kakatubig ulit. Oo, ayan. Sige, yan mo na mag-drain. Ayan, pagpasensya nyo na yung aming lapag, ganyan na po talaga yan. So, minimake sure naman po namin na hindi dumidikit, lalo na pagka ganyan mga luto na. So, ayan, hayaan mo na lang ganyan at ready na po yan mamaya. So ayan po, binalik ni Mr. sa talyase dahil haluin na po namin yung sauce. Hanggat mainit at i-assemble na po natin. So pagka-assemble natin, tsaka natin lulutuin yung hipon para yun yung huling itatapos natin. Siya na yung bahala dyan. Ako naman ang cameraman. So ano po, walk with yan. Huwag lahat, baka sobrang sa sauce.
po susunod na gagawin? Hindi mo alam ka. Sige, ako na magsasandok para sa'yo. Muna natin ilagay lahat kasi baka sobra naman. Hanggat mainit. So ayan, wag kayong matakot na baka tumabang. Pwede kayong mag-add dyan ng ginisa mix. Huwag mong diinan, madudurog. Ganyan lang ang halo. Kasi po pag si Mr. talaga ang pinaghalo, wala nang pasit, dinidiinan, parang pinapuputol-putol ba. Siyempre merong may mga birthday na ayaw ng putol-putol. Yun, sarap. Tingin ko okay na yung lasa niya. Kasi alagyan pa po natin ng chicharon yan. I-assemble na po niya. Hindi ka na ba? So ang pagbebenta po niyan, meron po kasi na sinasabi na kalat lang or tumpok. Pag tumpok, for example, worth 1K or 750, yun, kalat lang po yun. Pag sinabing 1K, tumpok. Tutumpukin po yung pasta. Ganun po yung bentahan po dito. So yan, ilalagay natin lahat. Tapos bongga rin yung ating sahog. Kasi po yan ay worth 1,500. Bongga ang sahog. Yan, papakita ko na po sa inyo paano mag-assemble. Para medyo marilis na yung init niya bago namin i-king wrap. So, maliligo na muna ako, pati si Mr. para pagbiyahe namin ay fresh. Hindi amoy tinapa. Hindi amoy pusit. Pero siguro kay Mr. okay lang basta amoy ano, amoy lechon kawali. Talaga reaction eh no. Ayaw po si Mr. magpa-contest kayo ng no-reaction eh, panalo. Totoo lang po yan, kahit i-message nyo sa text o ano, babasahin lang yan pero hindi mo malalaman kung oo o hindi. Yan, pwede mo na i-ganyan. Ito, hindi pa siya sagad dito. Ngayon na-assemble na niya yung ating pasit malabon. Ayan naman si Mr. Walk with yan. Video-video. Oy. Nilagyan mo ba ng asin yan? O, lagyan mo ng asin. Hindi po siya mahiling maglalagay ng asin, pero dapat maglalagay ng asin. Para may lasa na kasi toppings na natin yan eh. Yan, pagpasensyahan nyo na po yung kawali namin. Favorite ko po yan, ha? Paano? Ano yan? Sino yung chef na yan? Ayun yun eh. Ayun, ganun pala pag nagluluto. Pag ba ganyan, masarap. Masarap eh. Yan, make sure lang na lutong-luto para hindi umamoy. Yan, ready na tayo mag-assemble mga kapudi. Ito na yung ating tinapa, mag-assemble na tayo right away. Dami oh. Oy, butburan natin yan ng mali yata yung pwesto ng tinapa ko dito na lang sa gilid, sa left side ko. Para madaling hawakan, nang hindi na nakokross yung aking braso sa video. Kasi kung ihalo natin sa sauce, matutunaw siya. Yung ating tinapa, ang tinutukoy ko po, parang hindi natin malalasahan. Mas masarap yung malalasahan natin lalo kung may tinik ng konti. Pag kami nagreklamo customer na may tinik, ay syempre magte-thank you Lord tayo kasi walang himala, hindi po naging buto ng manok. Buto talaga ng isda. O dami yan no. Pinili ko po kasi yung pinakamalaki sa mga tinapa. After ng tinapa ay pwede na yung ating nilagang pechay bagyo. Assemble lang tayo. Yuhuli natin yung
crispy pork jowl kasi para hindi siya agad mawala ang pagka-crunchy. Pero actually yung iba tinutumpok lang po yan, yung mga gulay na yan. Pero ako mas maganda yung nakabukadkad. Yung iba naman kasi ang ginagawa po nila hilaw yan, pero pinipino, pinong-pino, lalo na yung mga puti. Kaya lang meron po kasing ayaw ng ganon dahil medyo may pait. Tsaka kasi pagka nilaga natin, di po ba tumutupi siya. Kailangan talaga nating i-assemble isa-isa. Yan, mas marami pa yung gulay natin yan kasi special look yan, Imagema na yan. Yan, dito kamal po pa yung model natin, Imagema. Kasi sa iba, konti lang po talaga yung gulay. Ngayon, medyo may mahal-mahal ang gulay natin kasi yung ulan. Ayan. Ayan. Tumpok na siya. Siyempre sa ating mga nagkakaedad na, mas masarap yung maraming gulay. Pamayin siya, diba? At update kay Mister, ano bang balita natin dyan? Luto na. Wow, okay na yan. Pati ikaw, luto na. Yeah, mas mapadali ang trabaho natin pag tinutulungan tayo ng asawa natin. Kaya dapat lagi tayong tulungan ng asawa natin. Sa hirap at ginawa, tulungan. So ngayon naman ay magbubudbud naman ako ng chicharon habang hinahantay natin lumamig yung ating hipon. Yan, madaming hipon yan, no? So yan, chicharon naman. Budburan na natin ng chicharon overload. Dalawa yan, mga kaputi. Special na special. At nakita nyo, medyo chunky siya. Ayokong durugin para may malasap sila na buo-buo. So yung isa pa, ang technique natin dyan ay dudurugin natin. Ang kainaman, ang seed po ng, pwede kayong gumamit ng anong matigas na bagay, pampukpok. Kainaman po sa seed ng, kahit po ganyan, no? Kainaman sa seed ng big oil ay talaga pong matintay. Hindi po gaya nung nire-repack lang na dinadaan sa apoy. Pag pinukpok nyo yun na para umipis yung chicharon, nagkakaroon ng butas dito tapos nalubog ang ganun yung chicharon. So ayun, nasa sa inyo naman, doblehin nyo na lang ng supot kasi meron naman po kasi tinitinda sa palengke na malaman. Yung basta lagkitan po siya, masarap. Pagkasawsawat po yun sa kamatis. Dati may inuwi si nanay worth 15 pesos, panahon pa ng siguro mga 10 years ago na yun. Ngayon, hindi ko na lang alam kung magkano na siya ngayon. Yan, may crunchy pang buo. Ngayon, lagay na natin. Ayan, pangalawang batch ng ating chicharon sa mga gilid naman. Kasi tapos na natin yung gitna. At ngayon, yung ating pusit. Para habang hinahantay natin lumamig yung ating hipon. So napansin nyo, sabi ko nga kanina, kasi dalawang chicharon yung lalagay natin, kaya ayokong masyadong umalat kasi lalagyan nga natin ng chicharon, kaya tama lang dapat yung lasa ng ating sauce ng malabon. At ito na yung ating mga puset. Bahala na kayo kung paano nyo ikakalat. Pero po kasi nung bago ako nagpapa-order, ang ginagawa ko mas marami yung pasta. Kaya lang, syempre po, yung ibang hinahanap marami sa sahog. Depende rin po kasi. So, pwede naman po silang dumoble kung gusto nila ng maramihan. Bagay, halimbawa, let's say, dalawang 1.5, dalawang 2,000. Pero the best po yung 1.5 kasi overload. Tingnan nyo ako sa kasi parang nakakalat na siya. Punong-puno siya. Yan ay layer-layer ng mga flavor. Parang kalakasi. Sarap naman yan. Next, yung ating mga hipon na malalaki. Ako, kahit saan mapadpad yan. Dami. Overload talaga. Pamihan natin ang sahog. Kasi sa dami
marami naman po ng handa. Di po ba? Lahat naman syempre gusto nating matikman. Unless kung ito lang talaga yung handa. Eh, yun na nga. Pagka maraming sahog, ay sarap kumain. Memorable. Yan, happy birthday po sa tita po ni Ate Majema. Pasensya na kung hindi ko mabanggit ang pangalan kasi hindi ko po naalala yung binigay na pangalan ni Ate Majema sa nandun pa po sa ano ko, cellphone, naka-screenshot. So mamaya babatiin natin. Ewan ko lang kung yun po yung pangalan pala. Pero may binigay po kasing address si Ate Majema at yun nga po yun. Ay, feeling ko hindi yun yung may birthday kasi luluwas siya. Atin po ata. Yan, sorry naman po at alam niyo na. Medyo mahina ang ating memory. Ay, grabe. Dami naman sa hook niyan. Hindi na nakita yung dahon. Yun. Diba? May nanay, may tatay, may anak. Next ay yung ating kalamansi. Ayan. Lagay na natin yung ating mga kalamansi. Susunod ay yung ating lechong kawali. Yan, nagpalit pa ako ng gloves. Pero supot na lang ng ulam. Maraming supot ng ulam. Kasi tinatamad na akong pumasok ng kusina. Ayan, tapos mamaya ay palit na naman tayo pag sa itlog. Kasi magkakaroon ng mantika. Itong ating plastic. Yan, mali na naman yung lagay ko ng kalamansi dapat dito sa kabila. So, ready na yung ating palabok na yan. Next naman ay yung ating, ayan, mga lechong kawali. Ayan, kahit saan nyo na ipatong yan kasi talagang hindi na rin naman makikita yung iba. Ayan, dami yan. Ayan, thank you po ulit Ate Majema at Kuya Roy sa patuloy na suporta sa aking munting negosyo. At syempre po sa mga kapudi natin na nanunood, ayan, sana po huwag kayong magtatampo kung minsan di kayo natin thank you. Syempre po ang sinasabi ko po kasi parang kung ba daw ba pag nagbibigay sina-shout out pag nagbibigay ng pera, hindi naman po sa gano'n kasi ayan po, alam po ng ibang mga kapudi po yan na pag nasi-shoutout ako, basta po mga nag-comment ng mga viewers ay sina-shoutout ko din po kahit wala namang binigay kasi po natural po na mag-thank you ko at sa paraan lang ng pag-shoutout kasi malaking tulong po yung panunood po ninyo. So, yung pong pag-shoutout naman po sa mga nagbibigay ng tulong or yung tulong pinansyal or kung ano pa man, lalo na pagka kay doktora, eh para naman po ma-appreciate ko na kumbaga pinakikita ko lang po yung appreciation ko. Pero meron naman po kasi ayaw naman din magpapa-shoutout. Meron naman din pong wala naman din sa akin sinasabi na huwag mo nang ibanggitin ganon. So yun po, automatic po na ganon. So yan. Uy, sarap. Naku, napakasarap naman yan. Overload. Wala pa itlog dyan. Hindi na magkasya yung ating panahok. Sulitin natin yung ibinigay ni Ate Majema na pambili. Yan. Medyo dignan lang natin para maging firm yung ating panahok. So, ayan. Sarap. Ngayon, itlog na lang at ready na ibalot. At ayan, yung sa itlog naman tayo maglalagay. Nakita nyo, pa-slant na yung ginagawa kong hiwa, hindi na yung pabilog. Meron kasi akong egg slicer na pabilog, kaya lang, sayang lang po yung puti. Naiiwan lang yung pinakaputi pag yung bandang dulo.
So maganda pa yung ganyan, kaya lang dapat gandahan yung iwa. So ayan. So ayan, tapos na tayo at i-cling wrap na natin mga kapudi. Yan ang ating Malabon overload. Dami, sarap. Tara, let's eat. Sarap pala. Let's deliver, hindi po let's eat. So ayan. At syempre hindi po mawawala ang toasted garlic. Yan, kompleto na. Hindi ko na po siya nilagyan ng daon ng sibuyas kasi nga nag-uulan, pangit yung daon ng sibuyas. At isa pa, may daon na po ng sibuyas yung sauce. Ngayon, mas mainam lang yung daon ng sibuyas pag sariwa, yung kakainin na. Kasi bibiyahe nga po, makukulog, mapapanis. Madaling mapanis pag may daon po ng sibuyas. So yan, ready na po.